Paano nga ba yumaman? Kadalasan kapag ang topic ay ganito, lagi na pag-uusapan yung technique kung paano kumita ng malaki. Ano yung bagong trending like crypto ba yan, dropshipping, video editing service, at iba pa na magbibigay sa'yo ng milyones. Pero hindi lang naman ito lahat nakabase sa ganun. Bagkus tungkol din kung paano ang behavior mo pagdating sa money. Kaya in this video, i-discuss natin ang 7 aral sa The Psychology of Money na isinulat ni Morgan Housel. Panoorin yung gandulo dahil mababago nito ang inyong psychological relationship sa pera. At siguradong madami sa atin ang magigilty sa pang-anim na aral. Pero before we start, like mo na rin ang ating video. Kaya handa ka na, let's go! Number 1, ayusin ang ugali sa pera. Para maging magaling ka sa money, importante na maayos ang ugali o behavior mo kapag meron kang pera. Naniniwala akong kahit gaano pa kalaki ang perang ibigay mo sa tao, maski milyon. Kung hindi nito kayang paramihin at i-handle ng tama, for sure na maubos lang ito at babalik siya sa buhay na dati. Kaya maraming nanalo sa mga papremyo o sa loto na pagkalipas lang ng ilang taon ay bumabalik din sa hirap. Pero yung mga tao na magandang ugali sa pera, kahit hindi ganun kalaki yung kinikita, nakakaya pa rin nilang umasenso in the long run. Di naman natin kailangan maging matalino para yumaman. Di din kailangan ng math skills na malupit na pang-mathematician. Ika nga sa libro, Doing Well in Money has a little thing to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Kaya matutong mayusin ang relasyon sa pera, palagi pa rin magtipid, mag-ipon, at subukang palaguin ng pera katulad ng sa susunod na aral. Number 2, learn about compound interest. Ginawang halimbawa rito ni Housel si Warren Buffett na sikat bilang isa sa mga greatest investor of all time. Dahil sa kanyang net worth na $84.5 billion. Ang nakakamangha dito ay ang $81.5 billion sa kanyang $84.5 billion net worth ay na-earn lamang niya after niyang lumagpas ng mid-60s. In-explain ni Housel sa libro na konti lang sa atin ang nagbibigay ng atensyon to the simplest fact na ang yaman ni Buffett ay di lang dahil sa pagiging magaling na investor, kundi dahil nag-start siya since pagkabata niya pa lang at the age of 10 years old. Kaya na-utilize niya ng gusto ang power of compounding. Ano nga bang compounding at paano ito nangyayari? Tuwin na lang natin limbawa si Juan. Si Juan ay isang ordinaryong empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kada sahod niya ay nagtatabi siya ng 50 pesos kada araw galing sa kanyang natitirang daily budget. Nipon na ito para invest sa stock market. Nagkakahalaga ito ng 1,500 pesos per month or 18,000 pesos per year. Pagpalagay nating meron na kuwang average interest rate na 7% yearly ang kanyang stock investments. So, kikita ang kanyang investment na 1,260 pesos sa unang taon at magpapatong ito sa kanyang initial investment. Tapos na nagpatong nakita ay tutubo ulit sa pangalawang taon hanggang sa ikatlong taon and so on. In short, ang interest ay magkakaroon pa ulit ng interest. Kung ipagpapatuloy nito ng 30 years, may chance na lumago ang kanya 1,500 pesos at maging 137,020 and 59 centavos. Base sa calculatorsoup.com. Di na natin sinama yung mga fees or deductions para mas madali maintindihan. Now, malit ang ganitong halaga para sa iba, kaya sila hindi nag-i-invest. Pero para sa ibang tao, malaking bagay na rin ito, lalo pat kinita mo yan nang wala kang pagod. Hindi ba nito maging kasing laki ng kay Warren Buffett, pero what if nag-start din si Juan mag-invest nung siya ay 10 years old pa lang? So paniguradong pagdating ng araw, ay magiging milyonaryo rin siya. At paano pa kung mas malaki sa 18,000 pesos ang kaya ng invest yearly? So posibleng mas maaga siyang maging milyonaryo. Kaya mas maganda mag-invest habang bata ka pa dahil time appreciates the value pagdating sa mga assets tulad ng sa lupa o sa stocks at kabaliktaran naman sa mga liabilities katulad ng sa kotse at cellphone. Number 3, may factor ang swerte at risk sa success. Kahit pa masipag ka, matalino o may skill, hindi ito garantisado na magbibigay sa'yo ng financial success sa buhay. Kadalasan may factor din na swerte at risk kasi may mga bagay na hindi natin kontrolado sa buhay, tulad ng mga natural disasters, epidemic at pandemya. Halimbawa na lang ng COVID-19 pandemic na bagamat bumawi sa maraming buhay, di may kakailan na nagbigay din ito ng maraming oportunidad at success sa karamihan. Maraming negosyo at establishments ang nalugi noong unang taon ng pandemic, ngunit dahil din dito, meron din mga sumabog na businesses na available sa mga online platform. Marami empleyado na transition sa online, may mga naging work from home, at yung iba nakapagtayo pa ng sarili nilang online business hanggang sa nakapag-quit na sa kanilang day job. Di nila maisip na pwede pala silang maging successful sa business kung hindi din dumating ang pandemic. Ang punto dito, may taong suswertehin at meron din magkakaroon ng matinding risk dahil two sides of the same coin ito. Pero hindi ibig sabihin na iaasa mo lang sa swerte ang buhay mo tapos hindi ka na mag-aaral at hindi ka na magde-develop ng skills. Dapat mo ma-realize ng road to success ay puno ng ups and downs,
ng swerte at risk. At dahil dito, kailangan mong tingnan yung mga bagay na broad pattern at bawasan yung focus sa extreme individual cases. Nang sa ganun, yung mga financial decision mo ay nasa balancing perspective dahil parte ng proseso yung mga setbacks. Number 4, maging tunay na mayaman. Marami sa atin ang nag-akala na kapag ang isang tao ay nakakotse at may bahay, ay automatic na mayaman ito. Pero ang hindi natin nakikita ay kung may pera pa ba ang tao na ito o baka magastos naman siya. Kumbaga living beyond his means. O kaya naman ay puro utang para lang magkaroon ng bahay, kotse, at marangyang lifestyle. Pwede makonsider na rich siya pero hindi wealthy o tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman, hindi lang nakabase sa kung ano ang nakikita ng mga tao na pisikal na bagay. Dahil invisible yung wealth kasi hindi naman natin nakikita yung laman ng bank account ng isang tao. At yung pera na hindi na pa ginagastos para sa mga liabilities o sa mga luho. Ang tunay na yaman ay yung mga financial assets na hindi nakikita pero nagpapalabo ng pera. Maraming taong pipiliin na magmukhang mayaman sa social media kesa maging tunay na mayaman kasi marami sa atin ang lumaki sa belief na kailangan nating gastusin sa mga ganung bagay ang ating pera para masabing mayaman tayo. In reality, para maging wealthy, kailangan mo na self-control, meron ka mga assets, nag-i-invest ka, at ginagawa mo yung next na aral. Number 5, be frugal. Being frugal isn't a bad thing, tulad ng iniisip ng mga marites tungkol sa'yo, pag hindi mo sila pinapautang. Malagay ito lalo na't may sarili ka din namang problema, at madalas sarili mo lang din ang makakapagsalba sa'yo financially. Ngunit malaga pa rin na makapagtabi ka ng pera, mag-invest at isipin mo din ang sarili mong future. Kahit nakarampot lang ang natitipid mo, mas ito ay gawin mong habit, at maging consistent ka lang sa pag-invest, ay daig mo pa rin ang may mataas na sahod ngunit hindi nag-iipon, may bad spending habits, at panay ang gasto sa luho. Sabi rin sa libro na hindi mo need ng goal para maging frugal at makapag-save. Pero mag-save ka just for the sake of saving. Number 6, learn how to have enough. Nature na natin bilang ang tao ang hindi makontento. Nung kumikita ng 50K, gusto mong kumita rin ng 100K. May mga milyonaryo na gusto maging bilyonaryo at yung mga bilyonaryo gusto maging pinakamayaman sa buong mundo. Wala namang masama na maghangat ng higit pa. Pero maraming taong gumagawa ng crazy things para lang makapunta sa next level. Kaya they risk the things they need for the things they don't need. Kung isa kang tao na hindi mo alam kung kailan yung enough is enough, dapat mong tandaan ang mga ito. Number 1, kailangan matuto ka mag-stop moving. Dahil sa mabilis sa pagbabago ng mundo, nagbabago din yung goals mo kaya gusto mo rin sumabay, kaya nagkakaroon ka rin ng inggit sa iba. Pero hindi ka naman mas sasaya or mas masasatisfy kung sobra-sobra na yung meron ka. Number 2, iwasan ang social comparison. Yung pagkumpara ng yaman mo sa ibang tao ay isang never-ending game. Laging merong may mas maraming pera sa'yo at kahit anong gawin mo, mahirap manalo sa lahat ng tao. Number 3, enough is not too little. Hindi porket sinabing enough ay hindi ka na pwedeng mabuhay ng komportable. Kapag sumobra ka, yun na ang bagay na pagsisisihan mo, tulad ng pagiging overworked para lang sa extra money or mariris mo yung investment kasi hindi mo pala kayang i-maintain. At number 4, may mga bagay na hindi pwedeng i-risk. Kahit pa malaki yung potential gains, hindi worth it i-risk ang iyong reputation, freedom, family and friends at happiness. Pero bago number 7, quick recap tayo ng mga aral sa psychology of money. Number 1, ayusin ang ugali sa pera. Number 2, learn about compound interest. Number 3, may factor ang swerte at risk sa success. Number 4, maging tunay na mayaman. Number 5, be frugal. Number 6, learn how to have enough. At number 7, tail event ang magpapayaman sa'yo. Sa cointos, may chance na mag-heads at may chance din na mag-tails. Sabihin natin na heads ang representation ng failures at tails naman dun sa success. Parang story lang ni Walt Disney na bago siya naging successful, halos lagpas 400 na cartoons ang ginawa niya na hindi bumenta. Pero dun lang sa Snow White and the Seven Dwarfs, yung nagpabago sa buhay niya. Ito yung tail event na tinatawag. Kumbaga yung magiging success at pagyaman mo, kadalasan bungalan ng isa, konting bagay. Meaning kahit pa 10 times kang mag-fail, pero kahit 1 time ka lang na manalo, for sure na ito na yung babawi sa lahat ng pagkatalo mo at may malaking impact sa buhay mo. Maraming investment o negosyo ka na malilugi, pero merong isa na sobrang laki naman ang kikitain mo. So kailangan na tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo dahil may hit mo rin eventually yung tail event mo.